Dahil mag-e-eleksyon na mga tol, mahalagang balikan natin at pag-usapan itong issue na to, no, mga kapatid. Para syempre, ito gusto lang natin maging patas, no. Hindi naman tayo mga kapatid, hindi naman tayo bias. Gusto lang nating maisip din ng ating mga mamamayan kung sino-sino ba yung mga dapat ninyong suportahan. Kung ano-ano ba yung mga red flags na dapat ninyong tignan sa paglalagay ng mga iuupo natin, no, sa ating bansa mga tol, kasi nakasalalay sa kanila yung magiging kalagayan natin bilang mga Pilipino mga tol. So ito ay mula sa News 5 Everywhere, News Explained. Ito maganda to kasi bukod sa may mga bago tayong natututunan mga tol, ito yung magbubukas din sa kaisipan natin mga tol sa mga bagay na hindi natin dati nalalaman. Kumbaga, wag tayo masyadong manonood ng mga sabi-sabi lang na wala namang mga basehan na batas. Ito mga tol, mapapanood natin mula rito, ikapupulutan talaga ng atin ng aral. So ngayon, mga kapatid, etong nakaraang press conference ni VP Sara, ang sabi niya, wala daw siyang threat na ginawa, no, dito kay PBBM. No? Wala daw siya at sila PBBM lang daw ang nagsasabi na meron siyang threat na ginawa. Pero kasi may video siya mga kapatid. Ngayon, ang paliwanag nila, hindi naman daw to threat. Ngayon, ang tanong, no, mula rito sa News Explained, threat or no threat? No? Alamin natin yan mga tol. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. May pagbabanta pa talagang ginawa si VP Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos o wala naman talaga? Kanyang-kanya na pong naratibo at interpretasyon na lumalabas sa binitawang mga kataga ng Vice Presidente noong Nobyembre ng nakaraang taon. Balikan po muna natin ang sinabi ng Vice Presidente sa kanyang Zoom press conference noong gabing yun. Ito yung video. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. So ito'y bilin. Ibig sabihin may kondisyon. No, mangyayari lang 'yon pag may nangyari kay VP Sara. So ngayon, dito tayo nagkakaroon ng problema kasi marami nagsasabing hindi threat 'yan. 'Di ba? Ito'y bilin pag may nangyari sa kanya. Kung walang mangyayari sa kanya, edi walang threat, 'di ba? 'Yun yung sinasabi. Namatay ako. Sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Sa sumunod na araw, may clarification na mula sa Vice at ang kanyang mga kalyado. Eto, Senator ba to mga tol? PNP chief. No, naging PNP chief to. More than us, dapat mas alam niya ang batas mga tol. Kaya eto sabi niya. Ayon po kay Senador Bato de la Rosa, isang dating PNP chief, hindi daw ito banta dahil So hindi daw yun banta, sabing ganon ni Senator Bato de la Rosa na dating PNP chief, no? Sabi ko nga kanina, higit sa ating lahat, mas may alam to mga tol sa batas dahil PNP chief siya. So mataas dapat ang tingin natin sa kanya mga kapatid. Sabi niya rito, there was a condition in what she, VP Sara yun, said, right, if someone tries to kill her, she said she would have them killed too. Basically, nothing will happen if she isn't harmed. Eto problema. Sa dami ng nakabangga ng Duterte nung panahon na presidente pa si Duterte at sa dami ng nakabangga malamang nito ni VP Sara at hindi lang naman siguro si PBBM ang kaaway niya, pwede nilang samantalahin ng pagkakataon. O, di ba? Oy, pwede nating gawa ng masama si VP Sara kasi si PBBM naman na mapagbibintangan eh. Hindi naman tayo eh. Yun ang problema mga kapatid dito sa kondisyon na to. No, paano kung samantalahin to ng ibang may sama ng loob sa kanya at gawan siya ng masama? Sino babalikan? 'Di ba? Sino ang babalikan nung kinausap niya? Tanong, pag may nangyari ba kay VP Sara, ipapaliwanag niya pa ba doon sa taong kinausap niya? No, teka, hindi si PBBM ang gumawa sa akin nito, iba. Kaso may nangyari ni. Sabi niya, 'di ba, pag pinatay ako, patay na siya noon. Paano pa siya makakapag-explain? Siyempre, yung binilinan niya, isa lang ang pupunteryahin, mga tol. Hindi pala isa, tatlo. Kasi tatlo yung binili niya eh. PBBM, Lisa Araneta at saka si Speaker. Tatlo mga tol. 'Di ba? 'Yun ang problema. Kaya sabing ganun dito ni dating Chief PNP na ngayon ay Senator Bato de la Rosa, basically, nothing will happen if she isn't harmed. Paano pag sinamantala nga to ng ibang may galit sa kanya? 'Di ba?
Dahil meron namang kondisyon. Basta raw walang mangyari sa Vice Presidente ay wala namang ibang mapapahamak. Yan din po ang depensa ni VP Sara Duterte noong November 26. Oh, ito naman, sabi naman ganun ni Vice President Sara Duterte. Ito mga tol, just being fair lang. Sabing ganun, common sense should be enough for us to understand and accept that supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. This is planned without a flesh, sabing ganun. Common sense lamang daw. Ito raw ay isang conditional act of revenge at hindi naman daw isang active threat laban sa Pangulo. Problema nga nun, kapag ka nangyari nga yan at ginawan siya ng masama ng ibang may galit sa kanya mga tol, di ba? Yung revenge na sinasabi niya sa iba mapupunta. Kaya't ang tanong tuloy na marami, kung may halong kondisyon, hindi na ba ito maaaring maituring na isang pagbabanta? Ito po, ang Article 282 na Ayun, meron tayong batas mga kapatid, Revised Penal Code. Article 282, grave threats, no? So ito ay hindi na to basta-basta pag-explain lang o self-explained o ano ba masasabi natin to? Hindi na to haka-haka at hindi na to naratibo ng kung sino-sino mga tol. Ito na mismo yung nakasulat sa batas, no? Basahin natin. Total, dito sa Team Duterte mga kapatid, pinagmamalaki nila na puro attorney. So higit sa ating lahat mga tol, matatalino tong mga to, mga attorney to pinag-aralan nito mga batas. Dapat alam din nila to, Revised Penal Code, Article 282, grave threats. No? Tingnan natin mga kapatid kung talaga bang nalabag ni VP Sara ito o hindi. ng Revised Penal Code ay may kinalaman sa kasong Dito pa lang nakasulat with condition o without condition. Tingnan natin. grave threats. Ang grave threats po ay ang pagbanta ng malubhang krimen sa isang tao o sa kanyang pag-aari o kaya sa kanyang pamilya. Pero ito po, ang importante, ang grave threats ay maaring merong kondisyon at maaring walang kondisyon. So basically, balikan natin yung sinabi ni Chief PNP dati, ang na ngayon ay Senator Bato de la Rosa. Basically, sabi niya gano'n, hindi daw threat yun kasi with condition. Pero sabi, sa Revised Penal Code Article 282, yung pagbabanta daw, threatening a person, his honor, family, or property of a crime, ay ito ay pwedeng may kondisyon o pwedeng walang kondisyon. Pero grave threat na daw yun. So basically mga tol, yun nga talaga ay may kaso. Kaya ngayon, ang report ay pinapakasuhan ng NBI, mga tol, si VP Sara, no? Pinapakasuhan siya ng NBI. Kung alam niyo yung balitang yun mga tol. At nakakalungkot lang mga kapatid kasi umaabot tayo sa ganito. 'Di ba? Na dapat itong mga leader natin ang ating nagiging, alam mo 'yon, tinitignan role model ng natin bawat Pilipino para tayo ay magkaroon ng mas maayos na pamumuhay. Kaso mas nakafocus kasi sila sa bangayan nila sa isa't isa. Katunayan, ang bigat ng parusa ay nakaangkla sa kung meron bang kondisyon na pinataw ang isang akusado. Nako, Halimbawa, nakaangkla pa pala kung may kondisyon. kung sa pamamagitan ng kanyang banta ay nakuha ng akusado ang kanyang gusto, mas malaki ang parusa ayon sa Revised Penal Code. Kunwari po, kung sinabi ko na maglaba ka, kung hindi ay papatayin kita. Ang banta ay murder sa kasong ito o reklusyon perpetua, mga 40 years po yan. Kung natakot ka at bigla kang naglaba, edi nakuha ko ang aking gusto. Ang parusa ko tuloy ay 1 degree lower than reclusion perpetua at yan po ay reclusion temporal or 20 years in prison. Bigat. Para lang ikaw ay maglaba. Pero, paano kung hindi ka naman natinag? Sabihin natin na isa ka matapang na mister at sa kabila ng mga banta ni Mrs. ay hindi ka pa rin naglaba. Ang penalty po ay 2 degrees lower o prison mayor. Ang katumbas po nito ay 12 years in prison. Paano kung wala namang kondisyon yung iyong banta? Ayon sa Article 282 ng Revised Penal Code, ang banta na walang kasamang kondisyon, yun pa pala ang may pinakamababang parusa sa lahat. Mas matindi pa pala pag walang kondisyon, no? Mas matindi pa mas mababa pala, no? Mas mababa kapag walang kondisyon. Pag may kondisyon pala, mas mabigat pala parusa noon, mga tol. Ang problema nito, mga kapatid, iba ang kasi ang kondisyon ni VP Sara. Sabi niya, pag may nangyari sa kanya, pag namatay na siya, basically, mga kapatid, pag may nangyari sa kanya, hindi na rin siya mapaparusahan kasi nga wala na siya. 'Di ba?
Pero yun dun pa lang sa banta na yun, pwede na siyang kasuhan ngayon, no, sa ganung mga bagay. Ang parusa po rito ay aresto mayor o kulong na mga 6 na buwan at pagbabayarin ka ng tumataginting na 500 piso. 500 piso pag walang kondisyon, mga tol. Yan, no? Nakalagay yan sa ating batas ngayon. So sana naging malinaw na sa atin yan. Again, wala tayong pinapanigan at wala tayong kinakampihan. Gusto lang natin maging malinaw kasi mga tol, wala rin naman tayong alam sa batas eh. 'Di ba? Sabi ni Senator Bato de la Rosa, basically, hindi daw threat yun dahil may kondisyon. Pero sabi sa Revised Penal Code, mas malala pala ang parusa pang may kondisyon, mga tol. Kasi mangyayari yun pag, alam mo yun, dahil may pagbabanta eh. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.